Nagpatuloy ang pakikipaglaban ng mga alipin sa mga kalaban para sa kalayaan. Samantala hindi pa rin nagsasalita si Jelal saka tinawag niya pang baboy ang isa. At sa kabila ng pagpapahirap ay hindi pa rin siya sumusuko. Dahil sa sobrang puot ay nagawang makausap ni Jelal si Zeref na siyang nais buhayin ng Black Magic Wizards. Nais pa ring iligtas ni Erza si Jelal kaya nagseselos si Simon. Nang bigla silang pasabugin dahil dumating ang magic troops na patuloy silang inatake kaya tumakbo ang mga kasama at naiwan si Erza. Ngunit bago ito mamatay ay iniligtas naman siya ni Rob. Saka ito gumamit ng mahika para mapabalik ang atake ng mga kalaban. At para kay Erza ay handang mamatay ang matanda. Kasalukuyan namang sinasaniba ni Zeref si Jelal. At pinrotektahan naman ni Rob ang bata gamit ang kanyang katawan. Dahil dito ay na-activate ni Erza ang kanyang kapangyarihan at natalo ang maraming kalaban kaya lumakas ang loob nilang iligtas si Jelal. Natatakot na ang dalawa at nang makita sila ni Erza ay kaagad silang tinapos nito. Saka iniligtas niya na rin si Jelal upang makatakas na sila sa lugar. Subalit ayaw nang umalis doon ng batang lalaki dahil nasaniban na ito ni Zeref. Saka tinapos nito ang isang lalaki sa pamamagitan ng mahika ni Zeref at pinasabog niya ang isa pa sa harap ni Erza. Ngunit dahil kontra rin si Erza na buhayin si Zeref ay pinatalsik din siya ni Jelal. Nagpa siya ang bata na ipagpatuloy ang tore subalit magiging mabait daw siyang pinuno sa mga alipin. Saka nagbanta ito kay Erza na kapag sinumbong siya nito sa Magic Council ay wawasakin niya ang tore kasama ng mga alipin. Narinig ni Sho ang mga kinwento ni Erza sa mga kasama kaya sinabi nitong sinungaling si Erza dahil ayon kay Jelal ay si Erza ang nagpasabog sa mga bangka para hindi sila makaalis. Ngunit lumabas si Simon at sinabing naniniwala siyang hindi ito magagawa ni Erza. Dahil dito ay naguluhan si Sho kung ano ang katotohanan. Saka sinabi ni Erza na sa nakalipas na 8 taon ay palagi niyang iniisip si Sho. Giit naman ni Simon na matagal niya nang hinintay na dumating ang pagkakataon na labanan si Jelal. Nakarating si Natsu sa kwarto na puro pusa saka sinuot niya ang ulo ng pasang hindi niya matanggal. Ngunit nasa likod na pala si Wally. May humaharang daw sa telepathy ni Simon kaya hindi niya na rin alam kung nasaan ang mga kasama. Si Sho naman ay naniwala na rin kay Erza. Hindi talaga matanggal ni Natsu ang ulo ng pusa. Ngunit pagbaril ni Wally ay niligtas ito ni Miliana dahil wag daw niyang sasaktan ng mga pusa. Pero inatake pa rin ito ng taong bloke. Saka pinaliwanag ni Wally na nagpapanggap lang si Natsu na isang pusa kaya nagalit na rin si Miliana at nahuli nito ang kamay ng bida kaya tinamaan siya ni Wally ng mga bloke. At tuluyan siya nitong hinuli ng lubid na nakakapag-negate ng magic power kaya gumapang na parang uod pero babarilin na siya ni Wally. Subalit dumating si Happy para iligtas ang kaibigan. Ayaw ni Miliana na saktan ni Wally ang totoong pusa habang tinatanggal ni Happy ang tali ngunit napakahigpit. Kaya nagpaawa si Natsu kay Miliana na parang isang pas ang nahihirapan upang pakawalan siya nito. Dahil dito ay tinapos na sila ng ating bida sa isang malakas na atake lang. Nalaman kaagad ni Jelal na natalo na sila Miliana at Wally at bumaliktad na rin sila Simon at Sho. Nais na ni Vid Aldes na hulihin nila si Erza para masimulan na ang ritual. Pinahintulutan naman siya ni Jelal na kumilos kaya nag-transform na ito sa Basagulero mode kasama ang dalawang assassin na mukhang Quago na si Fakuro at ang pinuno nila na si Ikaruga. Tinanggal nila Natsu at Happy ang helmet at tumalsik ito kay Wally. Pero natanggal ito agad ng mukhang bloke at sinabing kailangan nilang makamtan ng tunay na kalayaan na sinasabi ni Jelal. Dahil naririnig ang boses ni Jelal sa buong tore ay sinabi nitong magsisimula na daw ang kanilang laro kung sino ang magtatagumpay sa kanila. Ngunit meron daw siyang 3 malalakas na assassin na siguradong tatapos sa kanila at baka tirahin din daw ng Magic Council ng Aetherion ang buong tore. Sa kabila ng panganib ay ginanahan pa si Vid Aldes. At dagdag pa ni Jelal na siguradong patay silang lahat kapag tinamaan sila ng Aetherion. Kinuha ni Sho si Erza dahil ayaw niyang masaktan ito ngunit nais niya rin na tapusin mag-isa si Jelal. Na-realize na rin ni Wally na si Jelal pala talaga ang villain. Samantala sila Natsu at Happy ay lumipad patungo sa itaas ng tore upang hanapin ang mastermind. Ngunit dumating si Fakuro at sinuntok sila kaya nahulog sa itaas ng kulungan kung saan nakita nila si Simon na sinabing kakampi na siya ngayon ng fairy tale. Nang dumating si Fakuro ay pinadilim ni Simon ang paligid, subalit nakakakita sa kadiliman ng Quago at sinuntok nito si Simon. Nagbabala si Simon na miyembro ng pinakamasamang assassin guild si Fakuro na Death's Head Caucus na miyembro rin ng Dark Guild. Subalit mas ginanahan pa ang Salamander sa kanyang mga narinig kaya tinawag niya pa itong utak ibon. Kaso mas bumilis ang paglipad ni Fakuro na sinuntok ang bida ngunit nakatakas si Natsu pero nahuli ang kanyang paa at binalibag siya nito sa ibabaw ng kulungan. Samantala naghihintay lang si Jelal sa kapanapanabik na kalalabasan ng mga paglalaban sa tore. Hinahanap nila Lucy si Natsu. Nang marinig nila ang napakalakas na tunog ng electric guitar na nagmumula kay Vid Aldes na parang baliw na pinaikot ang ulo. Saka ginamit nito ang buhok para atakihin sila Lucy ngunit hindi umubra sa tubig na katawan ni Juvia. Kaya si Juvia naman ang umatake ng waterlock nito upang malunod ang sira-ulong Punk. Ngunit hinigop ng buhok nito ang tubig at naging model ng Rejoice dahil ang haba ng hair. Saka pinagpilian ng Punk kung sino ang una niyang
niyang bubulat-latin. At nang mapili si Juvia ay inatake niya ito ng electric guitar na sumanib sa katawan ng babaeng tubig. Dahil dito ay naging sira-ulong punk na rin si Juvia. Kaya naisip ni Jelal na wala na rin ang Celestial Wizard. Ayaw daw ni Vid Aldas na gawin kaagad na alipin si Lucy dahil nais niya munang maglaban ng dalawang dalaga. Kaya sumugod na si Juvia gamit ang tubig nito at sinira ang kanyang damit dahil masyadong maganda. Matapos magbihis ni Lucy ay muli siyang inatake ni Juvia para pahirapan. At sa utos ng Punk Master ay nilatigo nito ang puwet ng Celestial Wizard. Dagdag pa ni Vid Aldas na gusto niyang saktan nito ni Juvia na parang nag-aaway sila sa lalaki kaya nais siyang lunurin nito. Ngunit sinabi ni Juvia na ayaw niyang gawin ito dahil napamahal na rin siya sa fairy tale. Pinag-utos ni Vid Aldas na tapusin na nito si Lucy kaya nagpaikot-ikot ang tubig sa katawan nito upang lutay-lutayin ang katawan ng Celestial Wizard. Subalit gumamit ang dalaga ng Gate of the Water Bearer upang mapalabas si Aquarius. Ngunit nagalit si Aquarius dahil tinawag siya sa masikip na lugar kaya nilamon sila ng tubig pero sinusubukan pa ni Vid Aldas na higupin ng tubig. At nang maghawak ang mga kamay ng dalawa ay nagsama rin ang mga kapangyarihan nila at nakagawa sila ng mas malakas pang atake upang matalo nila ang sira-ulong Punk. Dahil dito ay naging magkaibigan na ang dalawa. Pero galit na galit si Aquarius dahil tinawag siya sa ganitong lugar. Saka magbabakasyon daw muna siya kasama ang kanyang nobyo kaya wag muna siyang tatawagin. 4 na tao pa lang sa 9 na miyembro ng council ang sumasang-ayon na gamitin ang Aetherion sa tore. Kaya sinabi ni Sigray na ang nais buhayin ng kanyang kambal na si Jelal ay ang Black Wizard na si Ziref. Naglalaban pa rin sila Natsu at Fakuro ngunit tinamaan ito ng salamander sa pagmumukha. Tapos inatake siya ng rocket ng Quago at hinawakan siya nito upang magpaikot-ikot at tuluyang mahilo dahil alam nitong may motion sickness ang salamander kaya nang binitiwan ito ng device ay sinalo niya ito ng bunganga. Dumating naman si Gray at nakitang kinain ng Quago si Natsu. Nang sumugod si Happy ay nakakagamit na rin ng apoy si Fakuro dahil sa salamander. Kaya tinapos na nito ang pusa gamit ang apoy ngunit nailigtas naman ni Gray. Giit ni Fakuro na matutunaw na si Natsu sa loob ng 10 minuto kaya mas lalakas na siya. Subalit hindi ito hahayaan ni Gray kaya naglaban sila ng mga kapangyarihan ngunit natalo ang Ice Wizard sa init nito. Ipinakita sa nakaraan na nagtungo si Erza sa fairy tale dahil ipinadala siya doon ni Rob na dating miyembro nito. Noong bago pa lang si Erza sa guild ay nang power trip si Gray dahil hindi pa daw nagpapakilala sa kanya ang baguhan pero pinahiya siya nitong mahilig maghubad kaya pinagtawanan ng mga kasama. Nang maalala ito ni Gray ay natalo niya ang apoy ni Fakuro gamit ang yelo. Ngunit sumugod ang Quago para kainin din siya pero nilagyan siya ng yelo ni Gray. Sa nakaraan ay nabugbog na naman si Gray ni Erza, ngunit nang puntahan niya ito ay nakita niyang umiiyak ang batang babae kaya naawa si Gray at hindi na sila nag-away. Sa kasalukuyan ay nagsabayan sila ni Fakuro ng mga suntok gamit ang mga elemento, saka gumamit siya ng mga ice blade upang tapusin si Boy Quago kaya nailuwanan nito ang salamander. Dahil mas lumalakas si Gray kapag naiisip niyang nais niyang protektahan si Erza dahil palagi na lang itong nag-iisa. Samantala sa council ay 8 na ang sumasang-ayon na gamitin ang Aetherion sa Tower of Heaven na siguradong ikakasawi ng mga bida. Pagkatapos ng pagtitipon ay sinabi ni Yajima na napakarami ring buhay ang mawawala kapag ginamit nila ang Aetherion subalit handa daw si Sigray na pasanin ang bigat ng kasalanan habang siya ay nabubuhay. Natalo na ni Gray si Fakuro pero nanghihina na rin siya samantala si Natsu ay nahihilo pa rin. Inihahanda na ng council ang Aetherion upang magamit nila ito sa Tower of Heaven. Wala na ring lakas sila Lucy at Juvia nang dumating sila Miliana at Wally. Nagsimula na sa pag-iipon ng enerhiya ang Aetherion. Nang marinig ni Yajima na tila may masamang balak si Sigrain kung bakit nais nitong tirahin ng Aetherion ang tore ng kalangitan. Hinahanap ni Sho si Jelal dahil sa galit habang dala niya si Erza na nais niyang protektahan subalit nakasalubong niya ang pinuno ng mga asasin na si Ikaruga. Nang umatake si Sho ay pinaghihiwa lang ito sa gitna ng asasin dahil sa husay niya sa espada. Nahiwa na rin pala nito ang kinatatayuan pati na ang mga barahan ni Sho at hindi na rin siya makagalaw dahil pinutol daw ni Ikaruga ang maliliit niyang ugat nang hindi siya nasusugatan. Sa kasamaang palad ay nasa loob pa rin ng baraha si Erza ngunit ipinangako ni Sho na hindi siya masasaktan ng asasin sa loob ng baraha. Ngunit nang umatake ang asasin ay kinailangan ni Erza na masalag ang mga ito para hindi siya mamatay. At dahil na rin sa mga atake ay nakalabas na ang Magic Knight sa baraha. Ngunit biglang nabasag ang armor ni Erza dahil nawasak na pala ito ng kalaban. Kaya ginamit na nito ang Heaven's Will armor at agad na sumugod sa kalaban. Saka nagpalabas ng maraming espada na ipinang atake ngunit nawasak lahat ni Ikaruga at maging ang armor ay
ay nawasak rin ito. Tapos umatake pa ito ng apoy sa kanya kaya gumamit si Erza ng Flame Empress Armor. Kaso nawasak lang din ito ng assassin. Kaya nilabas na nito ang Purgatory Armor saka siya umatake kaya yumayanig ang buong paligid. Ngunit nakailag ang kalaban at nawasak ang lugar. Saka nakailag na naman ito at si Erza na naman ang tunay na napinsala. Sa kabila nito ay hindi pa rin siya sumuko kaya gumamit na siya ng karaniwang kasuotan upang hindi na umasa sa armor kundi sa tunay niyang lakas at bilis. At sa kanilang paghaharap ay nawasak ang espada ni Erza ngunit nawasak na rin ang espada ni Ikaruga dahil natalo pala ito sa pabilisan. Pinag-utos naman ni Erza na puntahan ni Sho ang mga kasama at ilayo sa tower na ito. Nagising si Natsu na dala ni Simon at maging si Gray ay buhat ni Happy. Nag-evacuate na rin ang mga sundalo ni Jelal nang mabalitaan na titirahin sila ng Aetherion. Sinabi din ni Simon na dinala na nila Wally at Miliana sila Juvia at Lucy sa ibaba ng tore. Samantala nahanap na rin ni Erza ang mastermind. Ngunit hindi natatakot si Jelal kahit tamaan sila ng Aetherion dahil matutuloy pa rin daw ang plano niyang buhayin si Ziref kaya si Erza lang ang mamamatay. Ayaw pa rin umalis nila Lucy pero sumusunod lang sila Wally at Sho kay Erza. At naiwan naman sila Simon at Natsu upang tulungan ng Magic Knight. Pero nag-aaway na sila kaya nagalit si Happy at sinabing magtiwala na lang silang ibabalik ni Natsu si Erza. Subalit ayaw tumulong ni Natsu kaya pinaliwanag ni Simon na hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin ni Erza na iligtas si Jelal kaya hindi ito mananalo sa laban at isa pa ay malapit na ring tumama ang Aetherion sa lugar. Kaya nagmadali si Natsu hanapin ng kaibigan. Samantala umatake na si Jelal ng kapangyarihan ni Ziref na pinagpuputol ng dalaga. Sa muling pagsugod ay nabutas nila ang tore kaya nahulog si Erza ngunit bumalik siya at muling umatake. Hanggang sa mahuli nito ang dalaga ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nahiwa lang ito ng Magic Knight at tuluyang hiniwa ang dating kaibigan. Alam daw ni Erza na hindi pa nito tuluyang nakukumpleto ang R system dahil imposibleng makaipon ng napakaraming magical power sa isang lugar. Ngunit ipinagtataka din ng dalaga kung bakit hindi natatakot si Jelal sa pag-atake ng Council gamit ang Aetherion. Dahil nakapwesto na sa ibabaw ng tore ang Satellite Square ay hindi na tinapos ni Erza si Jelal kundi sabay na lang daw silang mamatay dahil sa Aetherion. Giit naman ni Jelal na nagsisisi din siya dahil hindi niya nalabanan ang espiritu ni Ziref. Saka nagyakap pa ang dalawang dating magkaibigan kasabay ng pag-atake ng Council ng Aetherion upang tapusin ang tore kasama ng mga nandoon. Ngunit may maitim palang plano si Jelal sa katuluyang tumama ang napakalakas na Aetherion at nagliwanag ang buong paligid. Subalit pagkatapos ay hindi naman sila namatay dahil sa halip ay naging lakrima ang buong tore dahil sa Aetherion. Dahil nilinlang pala nila Jelal at si Gray ng Council upang patamain ang Aetherion sa tore upang makumpleto ang Tower of Heaven o matatawag na ngayong kompletong anyo ng R system kaya umalis na rin si Sigrain sa Council. Nagtungo si Sigrain sa tore at nakipagsanib ito kay Jelal saka isiniwalat kay Erza na sila ay iisa. Dahil dito ay magagawa na niyang buhayin si Ziref. Bigla namang naging luma ang gusali ng Council dahil sa kapangyarihan ni Alter na Time Arc. Pinatalsik ni Jelal si Erza, ngunit muli itong sumugod gamit ang mga espada pero wala itong kwenta. Saka na-activate ang Bind Snake na nilagay sa kanya ni Jelal kaninang nagyakapan sila. Tapos itinulak siya nito sa lakrima upang gawing alay kay Ziref. Subalit bago niya ito magawa ay dumating si Natsu at iniligtas ang kaibigan. Nang malaman pa ng bida na hindi ito makakilos ay sinamantala niya ito para kilitiin ang Magic Knight. Saka nagmakaawa itong tumakas na si Natsu dahil pambihira ang lakas ni Jelal. Kaya sinikmuraan ng Salamander ang dalaga para magpahinga na ito. Saka galit na galit ang bida dahil nakita niya itong umiiyak. Mabilis siyang sumugod hanggang sa tamaan ito at tuluyang binugbog gamit ang mga malalakas na atake na itinuro sa kanya ng Fire Dragon na si Ignil. Kaso parang walang nangyari sa kalaban. Saka ginamit nito ang mata ni Ziref upang mas bumilis at tuluyang mabugbog ang bida. Kaya kahit anong gawin ay hindi niya ito matamaan hanggang sa ginawa na siyang punching bag. Tapos gumamit pa ito ng 7-star blades patungo sa bida na puminsala sa kanyang katawan. Ngunit napinsala din ng lakrima kaya nabahala si Jelal. Nang marinig ito ng bida ay pinilit niyang bumangon. Saka sinabing wawasakin niya na lang ang lugar dahil expert ang mga taga Fairy Tail sa pangwawasak na ikinagalit naman ni Jelal. Umatake na ang Black Wizard sa bida ngunit hindi matamaan, kaso sa pagsugod ni Natsu ay saka siya tinamaan ng mas malakas na atake ngunit natalo ito ng Salamander. Habang naglalaban sila ay napansin ni Natsu na pinipigilan ni Jelal ang lakas para hindi mawasak ang tore subalit siya ay sinimulan pa itong wasakin gamit ang malakas na apoy. Kaya nagalit si Jelal at balak gumamit ng Dragon Wizard spell ngunit pinigilan siya ni Erza. Kaso nagpatuloy pa rin sa pag-atake ang kalaban patungo kay Erza na pinrotektahan naman ni Simon. Kaya naalala ni Erza na ginawa din ito ni Lolo Rob para sa kanya ngunit bago pa masabi ni Simon ang kanyang pag
pag-ibig sa Magic Knight ay tuluyan ng bumigay ang katawan nito na labis na ikinalungkot ni Erza. Saka biglang sinuntok ng bida ang kalaban dahil nagkaroon ito ng pambihirang lakas dahil sa pagkain ng lakrima kaya nahigop nito ang malakas na kapangyarihan ngunit hindi rin siya makahinga dahil sa ginawa. Subalit pagkatapos ay nagkaroon siya ng mas malakas na apoy sa katuluyang tinuhad ang kalaban sa kanginudngod ang mukha nito sa ginawa niyang Tower of Heaven subalit nakatakas pa rin ito. Ngunit dahil sa bilis ng bida ay nasuntok niya ito ng napakalakas sa sikmura. Sa kabila nito ay pinagtitira pa rin ni Jelal ang Salamander. Saka naghanda siya ng Abyss Break upang tuluyang tapusin si Natsu subalit hindi niya natapos ang spell dahil sa pinsala sa kanya kanina ni Erza, kaya naman sumugod na ang bida gamit ang kanyang buong lakas at tinamaan nito sa mukha ang kalaban hanggang sa mapinsala nito ang buong tore ng kalangitan. Dahil dito ay natalo na si Jelal, saka dumating ang bida na nanalo sa laban gamit ang Dragon Slayer magic. Subalit nawalan na siya ng lakas kaya sinalo siya ni Erza. At ang tore na gawa sa lakrima na may kapangyarihan ng ether yun ay nakaambang sumabog. Iniligtas ni Erza si Natsu subalit wala na siyang panahon para kay Simon kaya tuluyang nahulog ang kawawang lalaki. Subalit hindi na rin sila makakatakas dahil siguradong maaabotan din sila ng pagsabog kaya naisip ni Erza na sumanib sa lakrima upang subukang pigilan ang pagsabog. Kaya ipinasok niya ang kanyang kamay pero nais siyang pigilan ni Natsu sa gagawin. Ngunit buo ang loob ng Magic Knight na isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang mga kaibigan. Saka nagkaroon ng malakas na pagsabog ngunit paakyat ito sa kalawakan kaya walang nasawi. Sa nakaraan ay si Palochka pala ang tumulong sa kanang mata ni Erza upang muli itong makakita. Ngunit nang umiyak ito ay sa isang mata lang lumalabas ang luha kaya nag-alala ang matanda. Giit ng bata na naubos na kasi ang luha sa kabila niyang mata sa kakaiyak. Kasalukuyang nasa loob ng lakrima si Erza. Nang biglang magliwanag at nakita niyang nagdadalamhati ang buong fairy tale sa kanyang pagkamatay. Napakalungkot rin ni Makarov at balak naman ng council na igawad kay Erza ang titulo ng 10 Wizard Saints upang alalahanin siya ng mga tao. Subalit hindi naniniwala si Natsu na patay na ito. At nang magising ay isa lang pala itong panaginip dahil iniligtas pala siya ni Natsu kaya pinuntahan na sila ng mga kaibigan. Pagod na pagod si Natsu kaya 3 araw nang natutulog. Ang 3 kaibigan ay humingi na ng tawad dahil inakala nilang traidor si Erza. Subalit hindi na ito iniisip ng dalaga, sa halip ay niyaya niyang sumali ang mga ito sa fairy tale. Habang nasa resort ay sinabi ni Lucy na kinwento daw sa kanya ni Erza na posibleng si Jelal pa rin ang pumigil sa pagsabog ng lakrima ng matauhan nito sa kapangyarihan ni Zeref. Pagsapit ng gabi ay hinahanap ni Erza sila Show. Samantala ang 3 ay nagpasya na palang umalis dahil ayaw na nilang maging pabigat sa Magic Knight. At nais na daw nilang matutong mabuhay gamit ang kanilang mga sariling kakayahan. Saka nag-transform si Erza at sinabi ang mga rules sa pag-alis sa fairy tale at ibinili na wag nilang pababayaan ang buhay ng bawat isa. Saka nagsimula ang seremonya ng pagpapaalam ng fairy tale kasabay ng paggamit ng mga kapangyarihan nila Natsu at Gray. Subalit umalis lang pala ang 3 para kay Erza upang hindi na nito maalala ang nangyari sa nakaraan saka nagpatuloy ang pagpapaputok gamit ang mga mahika ng 2. Pagbalik nila ay natapos na pala ang bago nilang guild house na mas malaki at mas maganda. Tapos meron pa silang outdoor cafe at sariling novelty shop. Kung saan puno ito ng mga produkto ng fairy tale pero ang pinakamabenta daw ay ang Lucy doll na natatanggalan ng damit para sa mga manyok. Pagpasok sa loob ay napakaganda talaga ng guild house na meron pang swimming pool at meron ding gaming room sa basement. Sa 2nd floor ay pwede nang umakyat ang kahit sinong miyembro. Saka pinakilala ng master ang bagong miyembro nila na si Juvia. Subalit tinuturing niya pa rin karibal si Lucy sa pag-ibig kay Gray. Pinakilala din ni Makarov ang isa pang bagong miyembro nila na si Gajil na ikinainis ng team ni Erza dahil ito mismo ang sumira sa kanilang guild. Giit ni Makarov na responsibilidad niya kasing turuan si Gajil ng tamang landas. Naninibago pa rin si Natsu sa laki ng guild nang biglang magsimula ang performance ni Mira Jane. Umawit ito ng napakagandang kanta para sa selebrasyon ng kanilang bagong guild house na nagustuhan ng lahat. Naisip naman ni Makarov na malapit na talaga siyang mag-retire. Pagkatapos ay si Gajil naman ang kumanta ngunit dahil sa pangit ng kanta ay pinagbabato nila ito. Tapos binato din ni Gajil ng gitara si Natsu kaya nagrambulan ang 2. May nagbato din sa mukha ng bida tapos natapon pa ang strawberry cake ni Erza na natapakan ni Elfman kaya sinipa niya ito. Kaya nagsimula na naman ang kaguluhan ng fairy tale. Nagagalit pa rin sila Jet at Roy kay Gajil kaya pinagtulungan nila ito ng mga atake hanggang sa mabugbog. Pero ayaw lumaban ng Iron Dragon Slayer. Saka dumating si Laxus at kinoryente pa ito at binigyan pa ng isang malakas na suntok. Kaso ayaw talagang lumaban ni Gajil kahit anong gawin ni Laxus sa kanya. Pati sila ay inatake nito kaya iniligtas ng Iron Dragon Slayer si Levi. Saka umalis si Gajil nang parang walang nangyari. At si Laxus ay kating-kati
na na makuha ang fairy tale. Pag-uwi ni Lucy sa bahay ay nag-relax muna siya sa bathtub. Pagkatapos ay naghanda na siyang matulog pero nasa kama pala si Natsu. Napansin ni Lucy na hindi maganda ang pakiramdam ng bida. Giit ni Happy na epekto lang ito ng pagkain niya ng lakrima, tulad nung kinain niya ang kidlat ni Laxes subalit wala talaga siyang laban kay Boy Kidlat. Pinapalayas na ni Lucy si Happy nang makita nito ang request tungkol sa harvest na sasalihan daw ng fairy tale. Tapos meron pang Miss Fairy Tale na merong malaking pabuya kaya kahit kasali din doon si Mira Jane ay sasali pa rin siya. Sa bayan ng Shiretsumi ay nandoon ang Dark Guild na Ghoul Spirit ngunit sinugod lang sila ng tatlong malalakas na salamangkero kung saan ginawang bato ni Evergreen ang dalawa. Si Big Slow ay pinalabas ang kanyang mga baby na binanata ng mga ito kaya marami ang natalo. Sinaway siya ni Fried dahil mahihina lang ang mga ito saka pinakitang mga personal guard pala sila ni Laxes ng Fairy Tale na tinatawag na Raijin Tribe. Pagdating ng araw ng festival ay hindi pa rin ayos ang pakiramdam ni Natsu. Saka dumating si Warren mula sa isang misyon upang makisaya sa festival. Nagsimula na rin ang Miss Fairy Tale contest kung saan ang unang kalahok ay si Kana Alberona na nagpalit pa ng kanyang swimsuit. Ang entry number 2 ay si Juvia kung saan pinakita din ito ang magandang katawan. Ang entry number 3 ay si Mira Jane ngunit nag-transform ito ng mga nakakatawang mukha. Pang-apat naman ay si Erza na ginamit ang goth lowly costume niya. Pang-lima ay si Levi na isang cute girl. Ang pang-anim ay si Biska the sexy sniper na pinakita ang galing sa pagbaril. At ang pang-pito ay si Lucy na nahihiya dahil sa naggagandahang mga kalaban. Nang dumating si Evergreen ay kinabahan ang lahat saka ginawa pa nitong bato si Lucy kaya naman nagkagulo ang festival. Naging bato na rin pala ang iba pang mga kalahok saka dumating si Laxes kasama sila Big Slow at Fried. Naging mga hostage na rin nila Laxes ang mga naging bato na wawasakin daw nila kapag hindi pumayag ang mga kasama na kalabanin sila upang malaman kung sino ang pinakamalakas sa guild. Agad namang sumugod si Natsu ngunit saglit lang siyang tinalo ng kidlat. Giit nila Evergreen na may 3 oras sila para manalo at maibalik sa dati ang mga kasamahan. Saka nagsimula ang Battle of Fairy Tale kaya hinabol ng mga ito sila Laxes ngunit hindi makalabas si Makarov dahil sa isang barrier spell na ginawa ni Fried sa buong paligid. Kaya kailangang matalo nila Gray ang grupo nila Laxes nang walang tulong ng kanilang master. Nang magising naman si Natsu ay pinag-utos ng master na talunin nito si Laxes pero hindi rin ito makalabas. Samantala sila Alzak ay nakulong rin ng barrier ni Fried at ang Rolls ay ang pinakamalakas na wizard lang ang makakalabas doon kaya dahil dito ay napilitan silang maglaban para makapagpatuloy sa laro, subalit hindi nila matamaan si Alzak at sa isang atake nito sa kanila ay ang gunner na ang nanalo sa laban kaya makakaalis na siya. Dahil hindi makalabas ay inis na inis ang bida. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.